Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid, at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa may Kawikaan, Kabanata 6, talata 12 hanggang 15. Ang sabi po dito, ang taong walang kwenta at taong masama, kasinungalingan, kanyang daladala. Ang mata ay ikikindat o kaya'y ipipikit. Ikukumpas ang kamay upang ikaw ay maakit. Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip at lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Dahil dito, kampahamakan niya ay biglang darating. Sa sugat na tatamuhi, hindi na nga siya gagaling. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So dito naman sa binasa natin, ito ay tungkol sa mga taong walang kwenta at mga taong masama. Ang tao ay walang kwentang tao, wala kang makukuhang bagay na mabuti at maayos, di ba? Kaya nga walang kwenta. No? Ang kwento niyan, wala ring kwenta, di ba? Ano man yung gawin niyan, wala talaga ring kwenta, no? Pero maraming mga tao minsan masyadong gusto maging relevant, di ba? Sa mundong ito, no? May mga tao na walang kwenta pero gusto maging relevant dito sa mundo. No? Mga taong walang bilang, minsan akala nila yung mga sinasabi nila, yung mga ginagawa nila is may bilang, no? May halaga. Pero siyempre, sabi nga, empty words came from empty mind, no? Pag ang taong walang laman yung utak, siyempre, yung sinasabi, wala ring laman. No? Ganon din yung taong walang kwenta. No, ano man ang gawin yan, wala pa rin kwenta. Tapos, ang taong masama. Di ba? So, sabi yung kasinungalingan, kanyang daladala. Yung mga taong walang kwenta at mga taong masama, ito yung mga taong, sabi doon, ang daladala nila palagi is kasinungalingan. Di ba? Doon sila nabubuhay, doon sila namumuhunan. Di ba? So, dito makikita natin mga kapatid, sa buhay natin, ay ito yung bagay na ayaw ng Diyos, no? Na tayo ay mamuhay sa kasinungalingan. Kasi kaaway ng katotohanan ang kasinungalingan. At siyempre, mahirap mamuhay na nasa ilalim tayo ng kasinungalingan. Kasi pag tayo ay namumuhay sa kasinungalingan, wala tayong kalayaan. Di ba? Puno ng takot yung puso natin. Kasi bakit? Kasi ayaw nating dumating yung time na mabunyag yung katotohanan, di ba? Pero pag ikaw ay nasa katotohanan, palagi kang tahimik ang buhay mo kasi kahit anuman ang mangyari, wala kang kinatatakutan sa hinaharap. Kasi bakit? Kasi katotohanan ng laman yun sa iyo, wala ka namang ginagawang masama. Pero kapag gumagawa tayo ng masama at gumagawa tayo ng mga kasinungalingan sa buhay natin, siyempre, nandun yung takot kasi alam natin, time will come, mahayag yung mga walang kwenta at mga masasamang ginagawa natin, no? Na bunga ng ating mga kasinungalingan. Di ba? Kasi ganun minsan mga tao, yung mga walang kwenta nilang ginagawa at yung masasama nilang ginagawa, gumagawa sila ng kasinungalingan para palabasin na mabuti yung ginagawa nila. Minsan yan doon yung deception, yung pandaraya, di ba? Para ipakita sa tao, hindi ako mabuti akong tao, tingnan mo, gumagawa nga ako, tumutulong ako di ba? Minsan may mga tao minsan ipapahid nila yung kasamaan nila, yung mga kasalanan nila sa ibang tao, di ba? Para lang pagtakpan yung kanilang mga ginagawang hindi tama at hindi maayos. So dito mga kapatid, gumagawa sila ng kasinungalingan para to deceive. I-deceive, dayain yung ibang tao. Kasi ang tumutulak doon yung personal nilang hangarin, no? Gusto nilang protektahan yung sarili nila o may mga bagay silang hinahangad sa buhay nila, di ba? Kung kunyari, kung gusto mong mag-gain yung tiwala ng tao, ang ginagawa ng mga taong masasama at mandaraya is linlangin yung taong yun para siraan yung ibang tao sa taong ito para sabihin, uy, mapagkakatiwalaan kong taong to kasi binubunyag niya binubunyag niya yung ugali ng kapwa niya. Hindi niya alam, sinisiraan niya lang pala, 'di ba? Sisiraan niya yung isang tao para magtiwala sa kanya yung taong 'yon, 'di ba? Ganun ang pamamaraan ng mga taong masama.
yun ang ginagawa ng mga taong walang kwenta. Di ba? Yung sirain yung kapwa nila para lang, no, sa kanilang personal na mga interes. At sabi doon, yung ang mata ay ikinikindat o kaya ipipikit. Ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit. Diba? Ganun yung mga taong gumagawa ng masama, yung mga taong walang kwenta, ito yung mga taong diba? Yung kikindat-kindat sa'yo. Diba? Diba? May mga ganun tao bila kang kikindatan Diba? Sabi nga uh, sabi nga sa Proverbs, no, mag-ingat ka dun sa mga taong ikikindat-kindat, no? Kasi hindi mo alam, baka may masama palang balak sa'yo. Diba? Yung mga taong gano'n, tapos pipikit-pikit, no? Parang gaganon pa, pupungay pa ng mata mo, no? Parang ina-agree, parang gusto nilang mag-agree ka, di ba? Yung magpapakyut pa sa'yo, di ba? Pero mga kapatid, ang gusto lang pala is para akitin tayo. Diba? May mga ganun tao no? May mga taong may mga masasama, nagsesenyasan yan sa mga mata. Diba? Mahuhuli mo minsan no? Minsan pag yung tao ay may tinatago, diba? O kayo, yung mga taong kaharap mo is may mga masama palang binabalak. O kaya laban sa'yo o mayroon palang masamang pinaplano. Minsan gaganon lang sila Pag medyo magkakabukingan na, medyo pipikit na, ganun no? Parang sinasabi sa'yo, wag mo nang tuloy. Di ba? Kunyari, o kaya yung taong pinag-uusapan pa nila is yung kontrapartido nila, no? Baka mabooking yung nila, biglang gaganon yung pipikit na gaganon, di ba? Yung mga mata nila, nagsesenyasan yan. Di ba? So, di tayo mag-ingat no? Sa mga taong ito mga kapatid, kasi tinatago nila, kinukubli nila yung mga masasamang kanilang mga gawain. At dahil doon mga kapatid, dahil din doon kasi nga nandun yung sabi doon, sarili. Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip. Ba, may masama na palang binabalak sa iyo. Minsan kikindat-kindat, aakit-akitin ka, pero may masama na palang iniisip, mayroon na palang masamang gagawin. Kaya nga mga kapatid, dapat tayo ay nag-iingat. Dapat tayo ay sabi nga is yung discernment natin, nandun yung maging matalino tayo sa lahat ng bagay, no? Lalo sa mga panahon nga ito, daming mga scam, di ba? Maraming mga ipapakita sa iyo ng mga magagandang mga bagay para ikaw ay mainganyo, di ba? Talagang o-offeran ka ng mga magagandang mga offer, kaya dadalayin ka sa mga magagandang mga salita na talagang para i-convince ka. 'Di ba? Pero bandang huli hindi mo alam, scam pala, 'di ba? Mahuhulog ka dun sa mga bitag nila kasi itong mga taong mga masasamang tao na ito mga kapatid, wala silang wala silang pakialam kung anong mangyari sa iyo, wala silang pakialam sa nararamdaman, wala silang pakialam kung maghihirap ka o mabuon ka sa utang, wala silang pakialam kung ano after kanilang lokohin kung ano mangyayari sa buhay mo, di ba? Hindi nila alintana kung yung perang gagamitin mo niyan para sa negosyo mo, kaya pampagamot mo o kaya para sa future mo, wala silang pakialam. Basta ang importante sa kanila magawa nila yung mga masasamang balak nila, yung mga masasamang iniisip nila, no? So wala silang pakialam kung gumawa man sila ng masama o hindi, di ba? Kasi basta importante lang sa kanila mag-gain yung mga masasamang motibo nila, no? Yung mga masasamang plano nila, no? Lagi niyang nais ay manggulo sa paligid, no? Yun yung mga tao no? Natutuwa sila kapag magulo yung paligid, no? May mga krimen, kapag may mga hindi magagandang mga pangyayari, talagang yun ang minsan yung tao kasi yun ang sinasabayan nila, no? May kita mo sa mga panahon natin ngayon, di ba? Yung iba gagawa ng mga issue, no, para pag-usapan, no? Iba naman sasakay sa mga pangyayari para lang sabi nga walang ibabalita kung walang masamang, kasi may mga taong ganoon no? Parang boring yung buhay, no? Parang boring pag walang masasamang balitang nangyayari, di ba? Parang yung iba nabubuhay yung dugo nila, no? Kung katulad nga sa mga chismosa, di ba? Pag walang mga bagong chismis, parang boring yung buhay, di ba? Yung mga ganun mga tao, yung mga taong walang kwenta, no? Yung mga yun ang gusto nila mapag-usapan, yung
walang kakwentang-kwentang mga bagay, yung buhay ng ibang tao, di ba? Ginoproblema kung bakit yung butiki nakakaakyat na nakakaakyat sa bubong ng kisame. Diba? Yung mga walang kakwentang-kwentang mga bagay, yun ang gusto nilang pinag-uukulan ng panahon na wala namang maiaambag para umunlad yung kanilang buhay, 'di ba? Yung wala namang maitutulong ito para lumawak yung kanilang karunungan, yung kanilang kaalaman para guminawa sa buhay o umunlad yung buhay nila, no? Yun ang nila, pinagsasayangan ng oras ng kanilang panahon, no? At ang gusto nila yung magulo, no? Kasi doon sila kumikita, doon sila nabubuhay, di ba? Gustong-gusto nila yung may mga kaguluhan, no? May mga krimen, yung mga merong pag-uusapan, di ba? Tapos magbibigay ng mga opinion na wala namang kakwenta-kwenta at tatanggapin rin naman ng mga taong wala rin kakwenta-kwenta. At syempre, bandang huli mga kapatid, sabi nga doon, dahil dito, kapahamakan niya ay biglang darating. Diba? Tandaan natin kasi lahat ng bagay may konsekwensya eh. Hindi sa lahat ng panahon na may cover up natin o kaya may tatago natin yung mga bagay na ginagawa natin, yung pandilin lang, yung pagsisinungaling natin. Hindi habang panahon may tatago natin yan eh. Darating ang time na mapapahamak talaga tayo. Diba? Siyempre, kapag tayo ay taong walang kwenta, taong masamang tao, yun ang palagi nating ginagawa sa buhay natin. Eh siyempre mga kapatid, mapapahamak talaga buhay natin, 'di ba? Kasi ang dulot talaga niyo kapahamakan eh. Kaya nga tayo ay binibigyan ng karunungan ng Diyos, nandito yung kanyang mga salita para i-guide tayo, para ang buhay natin hindi mapahamak. Kasi hindi yun ang plano ng Diyos eh. Ang gusto ng Diyos, bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siya, 'di ba? Gusto ng Diyos na maging masaya yung buhay natin, hindi yung para mapahamak tayo. Sabi doon, sa sugat natatamoy, hindi na nga siya gagaling, di ba? Kaya nga mga kapatid, siyempre, habang may panahon pa, pagsisihan na natin, talikdan na natin yung mga ginagawa natin kaysa maging huli na ang lahat, di ba? Kaya sabi niya doon, may mga sugat na kanyang tatamuhin eh, hindi na gagaling, di ba? Siyempre, pag kunyari, na talaga eh, nandun ka na sa sukdulan, di ba? Yung sa Diyos, yung kasalanan natin sa Diyos, magagawan pa ng paraan yan, di ba? Kaya pa mapatawad ng Diyos yan, mga kapatid, kung talagang sincero tayo, bukal sa puso talaga natin, yung paghingi natin ng patawad, pagsisisit, pagtalikod, at hindi na natin gagawin yung mga bagay na yon. Pero siyempre, yung sa tao na ginawa natin ng masama, di ba? Yung mga taong talagang na-damage natin ng grabe, mahirap na ibalik yun eh. Yung sugat ng ginawa natin, di ba? Minsan kahit ano mong pagsisisi sa kapwa mo tao na nagawan mo, talagang grabe na yung lalim ng sugat na ginawa mo sa tao yun. Hindi na talaga hindi ka kaya nilang patawarin eh, di ba? Kaya nga may mga tao minsan hanggang kamatayan dala yung hinanakit na yun. Which is hindi naman dapat talaga maganda, pero tayo yung naging dahilan. At dahil doon, pananagutan din natin yon, no? 'Di ba? Yung mga taong nawala na sa mundong ito, dala-dala nila yung hinanakit, yung puot nila sa atin. Pananagutan pa rin natin sa Panginoon yon, 'di ba? Kasi tayo yung naging tayo yung naging dahilan ng kanilang hinanakit, ng kanilang galit, 'di ba? At syempre, kapag hindi tayo talaga nagbago, mga kapatid, alam naman natin na lahat ng bagay may konsekwensya, no? May impyernong naghihintay sa atin. So kapag namatay na tayo sa mundong to at napa-impyerno ang kaluluwa natin, kahit ano pang pagsisisi na gawin natin, hindi na talaga tayo gagaling, no? Wala na talagang solusyon doon, mga kapatid, kasi dumating na yung paghukom ng Diyos sa bawat isa sa atin, di ba? Mahirap kasi dumating na tayo dun sa point, mga kapatid, na wala ka na talagang magagawa. Diba? Kaya nga habang meron tayong pagkakataon, naririto yung salita ng Diyos, diba? Binibigyan tayo ng mga pagkakataon ng Diyos habang buhay pa tayo, may binibigyan na pagkakataon ng Diyos kasi para tayo ay magbago. Diba? Para pagdating ng araw, hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos. Nasabihin mo na, Lord, hindi ko napakinggan yung salita mo eh, walang nangaral sa akin. Lord, kasi ganito.
Maraming chances na ibinigay ang Diyos eh. Kaso tayo lang, nagiging matigas yung ulo natin, ayaw kasi natin makinig. No? Nadadala tayo kasi mas gusto pinaiiral natin yung kasamaan, no, sa puso natin. Yung panliling lang, no? Kasi minsan doon tayo na kapag tayo ay nadaya, may mga taong gumawa sa atin ng masama, minsan dahil sa kagusto nating gumante, mas nagiging mas masama pa tayo doon sa mga taong gumawa sa atin ng masama. Kaya nga nandun yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya, daigin mo ng mabuti ang masama. Kasi sa pamamagitan yun, yun ang sa atin magki-keep away, no? Doon sa paggawa ng hindi maganda. Kasi kapag naumpisahan mo na gumawa ng isang bagay na masama at walang kakwenta-kwenta, magtutuloy at magtutuloy yun eh, no? Kasi yung unang gawa mo parang sa tingin mo ang ganda ng resulta eh, no? Parang sugal yan eh. No, unang taya mo nanalo ka kaya nainganyo ka. Sabi mo sarap yata hanggang nalulung ka na, hanggang naging alipin ka na ng sugal. Ganun din eh. No, umpisa niya, siyempre, yung ganda yata ng resulta, di ba? Parang natutuwa ko, yung ganda yata, no? Nakakatuwa naman, parang gano'n, no? Pero bandang huli, dahil nainganyo ka na, hindi mo na alam, nandun ka na pala, nasa bandage ka na, at nahirapan ka nang kumawala. Tandaan natin, lahat ng bagay na yan, may consequence, no? Kaya, habang hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, iwasan na natin, no? Tigilan na natin, hindi lang iwasan, tigilan, no? Yung mga bagay na hindi magaganda, na ginagawa at yung mga walang kakwentang-kwentang mga bagay na wala namang maiambag, wala namang maitutulong kasi nga wala nang kwenta. Tigilan na rin natin, no? Dapat bawat isa sa atin ay maging produktibo, hindi lang sa sarili natin kundi doon din sa mga tao na nakakasalamuha natin, no? Meron tayong nai-impart na mabubuting bagay na makatutulong para sa pagunlad din ng kanilang pamumuhay, lalo na sa paglilingkod sa kanilang buhay espiritual. So yun lamang mga kapatid, at God bless po sa ating lahat.